Mula kay sa iyong araw mga tol. Sabing ganun, kung hindi ito na videohan, walang maniniwala. Kawawang China, bunga ng pambubuli sa Pinas mga tol. Ano kaya itong nangyari sa China mga tol? Yan ang ating aalamin. Bago ang lahat, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay sa iyong araw. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction, video, commentary na tulad nito. So wag na natin pong patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mapapansin natin ang mga simpleng concrete tables na ito na may mga pagkain pa na natira. At ito ang nagsisilbing kitchen habang ang mga pipes ay nagsisilbing mga bedroom at mga tahanan ng mga Chinese citizen na ito. Ang tanong ay, bakit sila nakatira dito? At bakit pinapabayaan sila ng gobyerno ng China? So dala din ng kahirapan, no? Sa kahit anong bansa naman mga tol, 'di ba? May mga mahihirap talagang mamamayan. Kahit sabi mo sa Amerika pa 'yan, sa Canada pa 'yan, kahit sa bansang mga mayayaman, kahit nga sa Japan ganun din, may mga ganyan din eh. Dito sa Pilipinas, 'di ba, yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, 'di ba? Yung mga natutulog sa kalye lang, 'di ba? May makikita kang ganun, marami talaga. At sa pagiging superpower ng bansang China, bakit milyon-milyon ngayon ang nawawalan ng trabaho sa bansang China? At bakit milyon-milyon ang naghihirap Kita mo naman, oh, nakatira sa ilalim ng ano, naka-iPhone. Nakatira dun sa bilog na yun, pero ng naka-iPhone. bansang China? Bakit milyon-milyon ngayon ang nawawalan ng trabaho sa bansang China? To iPhone ba to? Oo nga, iPhone, no? O, di ba? iPhone pa yan si ate. At bakit milyon-milyon ang naghihirap sa China? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Problema rin kasi minsan mga tol ng ating ng ating mga tayong mga tao, no? Masyado nating binibigyan kasi ng investment yung magiging image natin sa social media. Kumbaga yun ay nagiging reality natin kaysa yung totoong reality eh. Biruin mo mga tol, marami sa atin. Kapag inalok mo ng negosyo, 10,000, namamahalan sila, 'di ba? 20,000 eh. Ayoko, malaki bagay. Pero tignan mo naka-iPhone, magkano iPhone? 100K, mga ganyan. 'Di ba? Na after a few months mapapalitan na naman ng bago. 'Di ba? 'Yan ang problema, mga tol. Hindi tayo oriented pagdating sa mga ganyang bagay. Know your needs, no? Before your wants. Kapansin-pansin mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon sa bansang China. Dumadami kasi ang kanilang mga problema. Isa na rin dito ang kawalan ng mga trabaho sa bansang China. Ang aking pag-iisip noon ay makikita sa China ang pinakamaraming trabaho dahil napakaraming mga factories dito. Dahil halos lahat ng mga gamit ko ay nababasa ko ang made in China. Pati na rin ang aking cellphone. Kaso overpopulated na rin sila eh, di ba? Ay made in China. Mga damit ay made in China. Kaya naman naiisip ko, siguro ay napakaraming mga factories sa bansang China. Dami talaga. Ngunit ito ang katotohanan ngayon mga kaibigan. Sa bansang China, dahil marami ang mga tao ay walang trabaho. Ito ay dahil ang mga kumpanya katulad na lamang ng Nokia, Microsoft at ilan pang mga kumpanya ng United States ay pinull out na ang mga pabrika sa bansang China. Gayon din ang Panasonic, Daikin at ilang mga malalaking mga kumpanya ng Japan ay pinupull out na rin nila at nilalagay na sa bansang Japan. Ibig sabihin mga kaibigan, marami ang mga kumpanya mula sa Amerika, Japan at iba pang mga bansa ay pinupull out ang kanilang mga pabrika sa bansang China. Well, kasalanan din naman din kasi ng China yan dahil sa kanilang pagiging pagiging tawag dito, dominante, no? At umabot mga kaibigan, sa taong ito ang pinakamataas na unemployment rate sa bansang China na umaabot ng 20.4%. Ika pa ng isang tweet dito ng isang netizen ng China. Never has any country's president or prime minister called on young people to embrace hardship. Even during Mao's era, he would flatter the young, calling them the morning sun at 8 or 9 o'clock.
In this era of globalization, with increasingly quick and transparent information dissemination, asking young people to embrace hardship is a disdain for the young. It's unbelievable that the party media sings praises for this and uploads it from the top to bottom. Why abandon a peaceful life and insist on making young people suffer? What is the motive behind this, and where is it trying to lead the young generation? Ika pa ni Kai Shen Kun, isang netizen na nag-tweet sa social media. Dapat wala ka sa China. Kung nasa China ka, yari ka. Tunay nga mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang mga leaders ng nakaraan at maging si President Xi Jinping ay binabanggit niya na maliwanag ang future ng mga kabataang ito. Ngunit ngayon mapapansin natin na naghihirap ang mga kabataan. Kaya naman nakatira ang napakaraming mga kabataan ngayon sa mga pipes na ito dahil sila ay walang trabaho. Ang karamihan kasi sa mga kabataan, pag nag-edad na ng 18 sa bansang China, ay dapat independent na sila. Ang kaawa-awang mga kabataan ay nagiging independent nga, ngunit wala naman silang tirahan. Wala silang trabaho at wala silang pagkukuhanan ng kanilang pang-araw-araw na magagamit para sila ay mag-survive sa bansang China. Kaya naman napakahirap mga kaibigan ang nararanasan ngayon ng bansang China. At nawa ay pagpatuloy natin na ipanalangin ang mga kabataan sa bansang China. Well, ito mga in-check mga tol, ang isa sa mga iniidolo natin, no, pagdating sa pagpapayaman at pagdating sa pagpapaunlad, 'di ba? Kung magbabanggit ka ng mga bilyonaryo dito sa Pilipinas, majority sa kanila no, mga may lahi silang Chino, mga tol. Sa panahon natin ngayon, sa totoo lang kung ikukumpara mo sa 90s, mas maraming oportunidad ngayon para yumaman ka, no? Sa totoo lang. Dati kasi nung 90s ang talagang ano yan, magtrabaho ka, magsikap ka para umangat ang posisyon mo sa trabaho at lumaki sweldo mo. Pero ngayon mga tol, nakikita naman natin na mas marami ang yumayaman dahil sa pagnenegosyo. Though, mga tol, mas nagiging mahina ang mga younger ano ngayon generation mga tol. Mas ano sila no, yung damdamin nila ay hindi handa sa hardships o sa hirap ng buhay ngayon. Kasi totoo lang mga tol, mas mahirap ang buhay ngayon kesa nung araw. Nung araw kasi talaga napakapayak lang ng pamumuhay natin. Ngayon sobrang bilis ng buhay, kailangan makipagsabayan ka talaga. Though mas madaling yumaman ngayon dahil napakaraming opportunities, pero kasabay niyan, kasabay ng kabilisan ng pagyaman ngayon mga tol, is yung hirap. Una-una ang mahal ng mga bilihin. Napakaraming kompetensya, 'di ba? Andiyan diyan ang social media, kailangan marunong ka mag-adapt sa mga technology. Hindi puwede nga, hindi ko alam kasi paano gamitin 'yan. Ay, hindi ko kasi alam paano 'yan, wala kasi akong alam sa mga gano'n. Hindi, kailangan mo talagang alamin, 'di ba? Pero yung sinasabi ko kanina, masyadong mahina ang dibdib ng mga kabataan ngayon. Sa totoo lang mga tol, dahil kung ikukumpara mo ang dami ng mga kabataan na kinukuha nila yung sarili nilang buhay, napakarami ngayon, 'di ba? Mas marami ngayon. Masyado silang madamdamin, masyado silang emosyonal, 'no? Dala rin 'yan siguro mas may access na sila sa buong mundo dahil nga lahat may hawak ng social media. Minsan doon din kasi nila nakukuha yung mga ano nila, yung mga damdamin nila mga tol, Do'n din nila nakukuha, 'Yan ay pambuong mundo, in general 'yan mga tol. Pero etong nangyayari sa China mga tol ay, dahil nga sa tindi nung kanilang mga patakaran diyan at tindi din nung mga kanilang, panggigipit nung maraming nagsasabi na ayan, ganti na yan ng taas dahil sa ginagawa nila. Pero wala naman sigurong kinalaman diyan yung mga mamamayan nila 'no, wala lang talaga siguro silang choice. Pero nakikita natin kahit nakatira dun sa parang bilog naka-iPhone 'di ba? O imagine mo 'no, kahit nasa China yan mahal pa rin yan. Maliban na lang kung peke yung hawak-hawak niya 'di ba? Ikaw, bilang isang tao, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin mga tol 'no? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.